Nasaan ang boses ng mga church leaders? Nasaan? Mga mahal kong kababayan, may tanong ako. Nasaan ang boses ng simbahan? Nasaan? Nasaan yung boses ng mga bishop, ng mga pastors, mga pari, mga Christian leaders? So, yan, Roman Catholic man o Protestant o anumang denomination or sekta. Napakatahimik. Napakatahimik habang sugatan yung bayan natin. Tahimik habang lumalaganap yung matinding kasinungalingan. Oh, tahimik habang naghihirap lalo ang mahihirap nating kababayan at patuloy yumayaman lalo na yung mga nasa kapangyarihan. Ang tanong ko, tayo ba'y tunay na mga lingkod ng Diyos? Kung sa oras ng krisis, napakatahimik natin. Mga mahal na kababayan, huwag nating kalimutan yung civil rights movement sa Amerika. Alam niyo ba? Hindi politiko ang nagsimula noon, kundi isang pastor, isang church leader, si Martin Luther King. Ginamit siya ng Diyos para gisingin ang konsyensya ng buong bansa. So sa kasaysayan, paulit-ulit nating makikita, kapag kailangan ng pagbabago ng isang bansa, madalas, mga church leaders ang tumatayo at nangunguna. Ngayon, ano na? Ngayon, sa ating henerasyon, nasaan na yung mga church leaders? Sabi ng Panginoong Hesus, kayo ang asin ng mundo. Kayo ang ilaw ng mundo. Pero kung ang asin ka, wala kang alat, wala ka ng silbi. Kung ilaw ka, pero tinatago mo yung ilaw mo, useless ka. So mga pastor, mga pari, mga church leaders, kung mananatili tayong tahimik, hindi tayo asin, hindi tayo ilaw, anino lang tayo. At ito pa, mga church leaders, we always talk about discipleship. Oo, very good naman. You always talk about making disciples. We always talk about it. Pero anong ginagawa natin ngayon? Kung talagang discipleship ang usapan, hindi ba dapat kasama to sa discipleship? Pagtayo para sa katotohanan sa lipunan. Di ba kasama yun? Di ba dapat kasama rito yung pagiging bahagi natin ng pagbabago sa politics and governance? Tatandaan natin, real discipleship is not about growing in numbers. It's about transformation from the inside out. At kung tunay yung transformation, ito'y dapat makita rin sa paraan ng pamumuhay ng bayan natin, ng bansa natin. Oo, makikita rin dapat sa pamamahala ng gobyerno ng bansang Pilipinas na siyang tinitirhan natin. At kung takot tayo magsalita, dahil baka masagasaan mo yung connection mong nasa gobyerno, okay, yung politiko, nasa politika, ibig sabihin lang yan, you are pleasing men and not God. At wag nating gamiting excuse, ito yung lumang-luma na separation of the church and the state, mga kapatid, malinaw. Hindi ibig sabihin ng separation of church and state na hindi na dapat makialam sa ang simbahan, sa mga issue ng bayan. Ang ibig sabihin lang noon, walang relihiyon ang pwedeng gawing opisyal na relihiyon ng isang gobyerno. Pero bilang mga lingkod ng Diyos, tungkulin po natin na magsalita laban sa kasamaan at tumayo po para sa katwiran. It is our moral, ethical, national duty to be the conscience of our society. So mga mahal na kababayan, mga church leaders, mga kapatid, we need to realize, hindi ito tungkol sa kulay ng politika o sa kulay ng nasa gobyerno. Ang panawagan natin ay simple lang. Ano yun? Righteous governance. Hindi po natin kailangan maging iisang denominasyon para magkaisa tayo. Iba-iba man po yung tradisyon natin, iba-iba man yung pangalan ng ating mga church, pero iisa ang ating kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Tama po ba? At kung ano man yung relihiyon mo, o kung wala ka mang relihiyon, sigurado ako, mahal kong kabayan, kahit ikaw ngayon, ayaw mo maging pugad na magnanakaw yung gobyerno natin. Di ba? So itigil na natin yung pagiging panatiko ng sino mang politiko. Itigil mo kung panatiko ka. Tanging ang pagkakaisa natin bilang mga Pilipino ang makakapagpabago sa ating minamahal na bansa. Anong silbi ng buhay kung wala kang tinig? Anong silbi ng buhay kung alipin ka ng korupsyon? Mas mabuti pang mamatay na lumalakad at ipinaglalaban ang katwiran kaysa mamuhay at magpasasa sa korupsyon at kasamaan. Mga mahal kong kababayan, ito ang hamon ko. Tumindig ka, magsalita ka, manguna ka, speak up for the voiceless. Speak not as politicians but as Filipinos, as church leaders who love God and our nation. Magsalita ka, not to lift men, but to lift Christ Jesus our Lord. Yes, become part of shaping politics and governance with righteousness. Mga mahal na kababayan, mga minamahal na kapwa Pilipino, wag na tayong manatiling tahimik. Kasi the world is waiting. The nation is listening. And the heaven
is watching. The time for silence is over. The time to speak is now. Not for politics, not for personalities, not for colors, but for the glory of Christ, the King above all kings. Church leaders, church people, Filipinos, gising. Tayo magtulungan para sa ikauunlad at pagbabago ng ating minamahal na bayan. This is Coach Ariel, patuloy na nagpapaalala. Patuloy tayo maging huwaran sa ating henerasyon.